Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Tatay Manuel. Taong 1989. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, may isang bata na kilala sa larangan ng panggagamot. Bulag man ito sa mata ng karamihan. Ngunit hindi naman maitatanggi na mga taga roon ang husay nito sa larangan ng panggagamot. Ang magkasama na lamang sa buhay ay si Tatay Manuel at ang anak nitong si Rico. 8 taong gulang na mga sandaling yun. Ilang taon na din ang nakalilipas nang pumanaw ang ina dahil sa matinding karamdaman. Labis naman ang sakit na naramdaman ni Tatay Manuel, maging ni Rico magpas sa mga oras na yun. Sa totoo lang, wala naman talagang kakayahan ang bata noon na manggamot at isang simpleng bata lamang. Kumpleto ang lahat ng pandama. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago ng tuluyan sa kanyang buhay. Aatras tayo ng ilang taon. Nasa 5 taon pa lamang si Rico na mga sandaling ito. Ilang araw matapos yumao ang ina. Hindi pa din matanggap na mag-ama ang sakit na mawala ng isang mahal sa buhay. Lalong-lalo na ang batang si Rico. At dahil sa sakit ng pagkawala ng ina, ilang araw na itong patuloy sa pag-iyak. Hanggang sa hinika ang bata, hindi na makahinga at muntikan pang mamatay. Hindi na magkanda-ugaga si Tatay Manuel na mga sandaling yun dahil wala namang malapit na ospital sa lugar. Pilit siyang naghanap ng albularyo para humingi sana ng tulong. Lumabas ito at iniwan ang anak na nanghihina. Ngunit sa huli, wala naman itong nakitang manggagamot sa lugar. Umuwi si Tatay Manuel ng tahanan. Namumugto ang mga mata. Halos bumagsak ang tuhod sa sobrang panghihina. Ayaw mang sumuko. Ngunit pinanghihinaan na ito ng loob unti-unti. Dahan-dahan niyang binubuksan ang pintuan. Patuloy lamang ito sa pagdarasal na sana hindi pa huli ang lahat. Hanggang sa naabutan niya si Rico. Nakaangat mula sa higaan. Napapalibutan ng nakakabulag na liwanag. At nang bumaba ito sa kinahihigaan, iminulat ni Rico ang mga mata. Dali-daling lumapit si Tatay Manuel at nagulat nang makitang purong puti na lamang ang mga mata nito. Ngunit mas natulala pa nang makita ang tila mata sa noo ng anak na unti-unting nagsasara. Kinabukasan, hindi pa din makapaniwala si Tatay Manuel sa mga nasaksihan. Iniisip niya kung totoo ba talaga ang mga nakita ng araw na yon o pawang panaginip lamang ang lahat. Matapos ang araw na yon, wala nang iba pang kakaibang nangyari sa anak. Hanggang sa sumapit ang isang araw na nagpakumbinsi sa kanya na totoo ang lahat ng mga nakita. Isang araw, tahimik lamang na naglalaro ang bata sa labas ng bahay. Hanggang sa may isang aling lumapit sa kanya. Naawa ito sa kalagayan ni Rico. Iniisip na bata pa ito ngunit hirap na sa kanyang kapansanan. Nagulat ang ali nang bigla na lang nagsalita si Rico. Ale, wag po kayo mag-alala. Bulag man po ako sa inyong paningin pero
Nararamdaman ko naman po yung lahat ng bagay sa kapaligiran. Lumapit po kayo sa akin. Meron lang ho akong ibibigay. Wika ni Rico. Nagdadalawang isip man ang Ale. Ngunit lumapit pa rin ito sa bata. Inilahad ang kamay sa harapan niya. May iniabot na kung ano ang bata sa kamay ng Ale. Naramdaman naman ito ng babae. Ngunit nang tignan naman niya ito, wala siyang nakita na kung ano. Kaya ipinagsawalang bahala na lamang niya yon. Iniisip na baka naglalaro lamang ang bata. Kaya dali-dali nang umuwi ng tahanan. Nakita naman niya si Rico habang papalayo. Nakasunod ang tingin sa kanya habang nakangiti. Kaya nakaramdam ng kakaibang takot ang Ale. Habang naglalakad pa uwi ng tahanan, pansin din ng babae ang usap-usapan at bulong-bulungan ng mga tao. Habang nakatitig sa kanya, kaya mas lalo itong nagmadali. Hanggang sa tuluyang makauwi ng tahanan, laking tuwa ng Ale nang makita ang refleksyon sa salamin. Halos maiyak ito sa magandang nangyari sa kanyang buhay. Matagal na din ito nag-iisa dahil nakakahawa ang ketong sa nakararami. Iniwan ito ng mga anak, maging ang ibang tao ay iniwanan siya. Kaya ng araw na yun siya ang nagpatotoo sa milagrong kayang gawin ng batang si Rico. Mga kapitbahay! Mabuhay! Mabuhay ang bulag na batang albularyo! Napagaling niya ang sakit ko na hindi mapagaling ng kahit sinong doktor. Wika ng Ale sa bawat makakasalubong. Marami din namang tambay na nagpatotoo sa sinabi ng Ale. Kaya mabilis na kumalat ang magandang balita sa buong baryo. Makalipas ang ilang araw, napuno ng tao ang labas ng tahanan ng mag-ama. Nagulat pa si Tatay Manuel sa nakita. Ngunit dahil nasa pagkataon nila ang pagtulong sa kapwa, walang pag-aalinlangan niya itong tinanggap. Mawalang galang na po sa lahat na magpapagamot ha. Hindi ko kami maniningil ng kahit anong kapalit sa panggagamot na gagawin ng anak ko. Pero ipapaalam ko lang sa lahat na alas 10 hanggang alas 4 lang ho ito magaganap. Lunes, Miyerkules at Biyernes lang din po ang araw ng pagtanggap ng anak ko para makapagpahinga pa din ho siya. Maliwanag ho ba? Wika ni Tatay Manuel. Nag-aalala ito na baka magkasakit ang anak kung aabusuhin ang kanyang kakayahan. Wala naman itong naging problema sa mga tao. Iginalang nila ang nais ni Tatay Manuel. Hanggang sa mabilis na pumatak ang alas 4 ng hapon. Hindi na tumanggap ng pasyente ang mag-ama. Kumain lamang sila ng hapunan at dali-daling nagpahinga. Hanggang sa sumapit ang araw ng Biyernes. Alas 6 pa lamang ng umaga. Mahaba na ang pila ng mga kabarangay sa labas ng tahanan ng mag-ama. Kung sa iba, malaki itong problema. Lalo pat napakaingay na sa labas ng tahanan. Ngunit kay Tatay Manuel at sa anak na si Rico, natutuwa pa ang mag-ama. Dahil ito naman talaga ang ipinapanalangin sa Diyos. Ang makatulong sa mga nangangailangan. Bulag man at bata si Rico, ngunit magaling ito sa larangan ng panggagamot. Wala mang nakikita. Ngunit kagad niyang nararamdaman kung anuman ang sakit ng bawat pasyenteng pumapasok ng tahanan. Maya-maya pa, pagsapit ng alas 9 ng umaga, nagising na si Rico. Lumuhod kagad sa ribulto ng mga santo sa tahanan at nagdasal. Bagamat bulag tila meron pa din itong nakikita kung paano niya titigan ang mga imahen.
Matapos ang paunang dasal sa mga santo, dumiretso na ito sa mga pasyenteng nakapila. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, kagad na nitong inumpisahan ang panggagamot. Isang paraan ng bata sa panggagamot. Ipinipikit nito ang mga mata habang nagbabanggit ng mga usal. Pagkatapos, ilalapat ang kamay sa noo ng pasyente. Pinapalahad ang kamay na tila may inaabot. Matapos itong gawin ng bata, wala mang nakikita ang mga pasyente. Alam nilang tapos na ang panggagamot nito. Meron namang iba na nawawalan pa ng malay ng ilang minuto at kapag bumalik na sa wisyo, himalang nawawala ang sakit ng pasyente. Ilang buwan na itong ginagawa ni Rico, ngunit tanging mga ordinaryong sakit pa lamang ang tuluyang napapagaling ng bata. Ngunit ang mga taong may mabigat na kondisyon kagaya ng pataw ng parusa, galing sa may kaliwa, hindi pa niya kayang gamutin. Ayon kay Rico, ito ang mga bagay na nais niyang matutunan dahil gusto niyang mas matulungan pa ang mga nangangailangan sa kanilang baryo. Hindi naman nag-asawa pa ang tatay ni Rico. Hindi na muli pang naghanap ng bagong pag-ibig. Pinagtuunan na lamang niya ang pagpapalaki sa anak sa pagtuturo ng magandang asal at paghubog para maging mabuting tao. Ngunit may isang araw na nawala si Rico sa tahanan. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Halos malumpo na si Tatay Manuel sa paghahanap sa bata sa buong lugar. Ngunit hindi niya ito nakita. Hindi makatulog si Tatay Manuel ng araw na yun hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, linggo at buwan. Hindi pa din tumitigil si Tatay Manuel sa paghahanap. Hanggang sa isang araw, naalimpungatan si Tatay Manuel nang may kumatok sa labas ng tahanan. Nakita niya si Rico, nanlilimahid sa dumi. Gula-gulanit pa ang kasuotan na parang nagsuot sa kung saan. Kagad naman niya itong pinapasok ng tahanan. Pinaliguan. Matapos yon ay kinausap niya ang bata sa kung anong nangyari. Ngunit nanatili itong tikom. Hindi naman na ito pinilit pa na magkwento. Hinayaan na lang niya ang anak na siya mismo ang magbukas ng usapin. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, naging maayos naman ang pamumuhay ng dalawa. Hanggang sa sumapit ang isang araw, habang abala sa pagwawalis ng bakuran si Tatay Manuel, may isang kapitbahay na nagmamadaling lumapit sa kanila. Oy kumpare, kanina lang may nag-aalap pala kay Rico. Dumaan dito sa bahay nyo. Kaso nataon naman na namamalengke kayo. Kaya sinabihan ko na lang na bumalik kinabukasan. Akala ko, maghapon kayong mawawala Baka kako dumiretso na kayo kinabane. Dahil linggo ngayong araw. Basta pare, baka bukas bumalik sila. Wika ng isang kapitbahay. Nadinig ito ni Rico, kaya kagad itong nagyaya na umalis na muna sa lugar. Baka sa mukha ng bata ang takot kaya maging si Tatay Manuel. Sinunod na lamang ang anak. Kahit ilang beses niyang tanungin ang anak, hindi naman diretsyong sumasagot si Rico. Kaya nagpasya si Tatay Manuel na dalhin muna ang bata sa kabilang baryo, kung saan nakatira ang pinakamatalik na kaibigan. Nung mismong araw ding yun, lumuwas ang dalawa sa lugar. Maraming mga kapitbahay na nagtatanong kung saan sila pupunta. Ngunit hindi naman na ito pinansin pa ng dalawa. Pagkarating naman sa tahanan ng kaibigan ng ama, maayos naman silang tinanggap na dalawa. Malaki ang tahanan ng kaibigan
at mag-isa lamang ito sa buhay. Kaya nagpapasalamat ito dahil kahit papano, meron na siyang makakasama sa tahanan. Halos 5 buwan ding nakatira ang mag-ama sa bahay ng kaibigan. Ngunit bago pa pumatak ang ika-6 na buwan, nagpaalam na si Tatay Manuel at sinabing hindi na makatulog ng maayos si Rico sa labis na pagnanais na umuwi sa dating tahanan. Sinunod naman ito ni Tatay Manuel at bago tuluyang umalis, labis ang pasasalamat ni Tatay Manuel dahil ni minsan hindi sila itinuring na ibang tao ng kaibigan. At sa muling pag-uwi nila sa lugar, marami ang nakiusyosong kapitbahay kung saan sila nanggaling dalawa. Ngunit nagdahilan na lamang si Tatay Manuel na nagbakasyon sila ni Rico at binisita ang iba pa nilang mga kamag-anak. Samantala, tinanong naman ito ang kapitbahay kung bumalik pa ba ang naghahanap sa bata. Tumugon naman ang kapitbahay na hindi na muling nagparamdam yung tao matapos umalis ng dalawa sa lugar. Paglipas pa ng kaunting kamustahan sa mga kapitbahay, pumasok na si Tatay Manuel sa tahanan at nagpahinga ang mag-ama. Hanggang sa bandang 4:00 ng hapon, may matandang lalaki na nagpakilalang albularyo na pumunta sa tahanan ng dalawa. Hindi pa man ito nagsasabi ng pangalan. Kagad na itong niyakap ni Rico na tila matagal nang kakilala. Kagad namang pinatuloy ni Manuel ang matanda at binigyan ng maiinom. Manuel, hindi na ako magpapalegoy-legoy pa. Ako nga pala si Agustin, o mas kilala sa tawag na Tatang Agustin. Ipapaalam ko lang sana ang anak mo. Hihiramin ko muna si Rico para magsanay sa aking tahanan. Parehas naman nating alam na hindi pa biyasa ang anak mo sa panggagamot sa iba't ibang uri ng karamdaman, lalo na yung mga orasyong may sa demonyo o kaliwa. Kung hindi mo na itatanong, eksperto ako pagdating sa lehim na karunungan. Kaya kung ayos lang sa'yo, ipapamana ko lahat ng mga nalalaman ko sa batang yan. Ilang taon na rin ang nakalilipas magmula nang mapag-usapan namin ang bagay na ito. Ngayon na ang tamang panahon para mas palawakin pa ang kaalaman ng bata. Naniniwala ko sa kakayahan ni Rico. Kaya sana, ikaw din, Manuel. Pagpapakilala ni Tatang Agustin, napakunot ang noo ni Tatay Manuel. Kagad nitong tinanong ang matanda kung paano nito nakilala si Rico. Tamang panahon lang ang makapagsasabi kung ano nga ba ang tunay na ugnayan naming dalawa. Maikling tugon ni Tatang Agustin. Bakas naman sa mukha ng bata nais nitong sumama sa matanda. Kaya mabigat man sa kalooban ng ama. Nang mismong gabing yun, umalis ng tahanan si Rico kasama si Tatang Agustin. Natanong pa ng ama kung maaari ba siyang sumama sa kanila. Ngunit mariing tumanggi ang matanda at sinabing si Rico lamang ang maaaring naroon. Hindi nakatulog si Tatay Manuel ng gabing yun. Hindi ito sanay na wala ang anak sa tabi. Dito lamang napagtanto ni Tatay Manuel na maaaring konektado iyon sa biglaang pagkawala niya noong nakaraan. Kaya kahit papano, batid niyang hindi nito pababayaan ang sarili. Ngunit sa kabilang banda, nahihiwagaan si Tatay Manuel sa pagkatao ng anak. Maraming kakilala si Rico sa lugar.
na hindi naman pamilyar sa kanya. Sa kabila naman ng lahat ng yun, sinuportahan niya ang kagustuhan ng bata. Ayaw naman niyang magdamdam sa kanya si Rico kung hindi niya papayagan. Kaya naman, tanging pagdarasal na lamang ang nagagawa ni Manuel. Ng mga sumunod na araw, hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, nanatiling mag-isa lamang si Tatay Manuel sa tahanan. Ayon dito, napakalungkot man ang mga nagdaang buwan, ngunit idinaraan na lamang niya ang lahat sa dasal na sana'y nasa mabuting kalagayan si Rico. Hanggang sa isang araw, may isang dalagang babaeng pumunta sa tahanan ni Tatay Manuel at nagpakilalang Nora. Halos 10 taon ang pagitan ng edad nilang dalawa. Ngunit napukaw nito ang kanyang atensyon nang sabihing kakilala nito si Rico. Ngunit hindi niya ito pinatuloy ng tahanan. Inabisuhan na wala ang anak. Maayos naman itong umalis, ngunit makaraan lamang ang isang araw. Muli itong bumalik sa pagpupumilit na makausap si Tatay Manuel. Kaya wala nang nagawa pa ang ama. Kinausap niya ito, ngunit nanatili sila sa labas ng tahanan. Magandang araw sa iyo, Mang Manuel. Isa nga pala akong madre sa isang simbahan. Matagal ko ding nakasama yung batang si Rico nang mapadpad siya doon. Palagi nga namin siyang tinatanong kung saan siya nakatira. Pero hindi naman sumasagot. Kaya hindi namin alam kung saan siya ihahatid. Pero nadiskubre ko yung kakayahan niya. Minsan ko nga siyang nakita na nagpagaling ng asong nasagasaan sa kalsada Sariwang-sariwa pa sa isipan ko nang bigla niyang lapitan yung aso. Itinabi niya ito malapit sa kumbento. Nagulat na lang kami nang bigla na lang tumayo yung aso na parang walang nangyari. Marami pa ho siyang napagaling matapos yon. Hindi lang hayop katulad ng aso o ibon. Maski yung isa pa naming kasama na muntik pang maputulan ng kamay. Pero napagaling din siya ni Rico. Hanggang sa may isang mayamang negosyanteng pumasok ng simbahan. Nadinig niya mula sa pari yung kakayanan nito. Dinala niya yung asawa niyang may sakit sa simbahan na isa nang ipagamot kay Rico. Pumikit yung bata. Hinawakan yung noo ng ali. Pinalahad niya yung kamay. Tapos parang merong bagay na iniabot. Matapos yun mukhang wala naman ang sakit nang lumabas yung asawa ng negosyante. Pero kinabukasan, nabalitaan namin, wala na yung asawa ng negosyante. Tuluyan ang namaalam. Dahil sa sobrang takot ng bata, naisipan niyang umalis sa kumbento. Naawa ko kay Rico. Alam kong hindi magdadalawang isip yung negosyante na barilin siya. Kaya tinulungan ko na siyang tumakas. Pero magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa ulit siya nakikita para masiguro kong nasa mabuti siyang kalagayan. Pagpapaliwanag ng dalagang si Nora. Ngunit nagdadalawang isip si Manuel. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kausap. Maya-maya pa, nang akmang magtatanong pa sana siya kay Nora, napalingon ang dalawa nang madinig ang pamilyar na boses ng bata. Paglingon ni Tatay Manuel, ganun na lamang ang pagkagulat ng ama nang makita si Rico. Kaagad niya itong niyakap at tinanong kung totoo ba ang narinig. Ngunit hindi na nagsalita pa ang bata. Dali-daling hinila ang ama papasok ng tahanan. Samantala, dumungaw si Tatay Manuel sa bintana. Hinahanap ang kaninang babaeng kausap. Hindi na niya ito muling makita. Kaagad niyang tinanong si Rico kung nasan yung kausap kanina. Ngunit sinabi naman ng bata na kanina pa mag-isa ang ama.
Habang nakaupo sa kusina, patuloy pa rin sa pag-iisip si Tatay Manuel sa nakausap. Napaka-imposible naman na bigla na lamang itong nawala. Samantala, ikwinento niya ang lahat ng nalaman kay Nora. Hindi naman tumutol ang bata. Ikwinento nito ang mga nangyari. At dahil nais pang maliwanagan sa totoong nangyari sa bata, marami itong ibinatong katanungan kay Rico. Ayon sa bata, sa kanyang paglalakbay, maraming nangyari sa kanya. Dito niya nakilala si Tatang Agustin. Ngunit matapos ang pag-uusap nila, nagpatuloy lang ito sa paglalakbay. Pero kahit papano, nagsanay ito sa ilalim na matandang ermitanyo. Hindi rin niya alam kung paano o bakit lumayo ito sa lugar. Ang tanging nalalaman lang, sinusundan niya lang ang tinig na bumubulong sa kanyang tenga. Samantala, matapos ikwento ni Rico sa ama ang mga naganap sa kanya, napakunot naman ang noo ng bata. Magsasalita pa sana ang ama nang bigla na lang bumagsak si Tatay Manuel sa sahig at nawala ng malay. Napakasama mo talaga, Nora. Dati pa, hindi ka talaga patas kung lumaban eh. Balang araw, makakapaghiganti rin ako sa'yo. Wika ng bata sa sarili. Nang mismong araw na yun, sa kinahigaan ng ama ay sinagawa nito ang panggagamot. Alam ni Rico na ang nakaharap ni Tatay Manuel ay ang itim na engkantong si Nora. Ngunit sa puntong yon, tila may nakakasilaw na liwanag na bumalot sa bata. Nagsasanib ang puwersa ng kaniyang pandama at isipan para paganahin ang Tegalpo. Isa ito sa pinakamahalagang turo sa kanya ng guro na si Tatang Agustin. Naisalin na matanda ang mga kaalaman sa pagpapagaling, maging sa mga malulubhang sakit, napataw ng mga engkanto. Bukod dito, naibigay na din niya sa bata ang mga kakayahan na kahit karamihan sa mga manggagamot ay hindi alam. Samantala, hindi nagtagal ay kagad nang nakontra ni Rico ang pinataw na sumpa kay Tatay Manuel. Tila mas dumakas ang pandama ni Rico at kaya na nitong makontra kagad ang anumang ipinapataw na mga nilalang. Maging ang palipad hangin ay nagagawa niya ding harangin. Nang mapagpasyahan muli ng bata na manatili sa lugar, naging usap-usapan sa barangay ang pagbabalik ng bulag na batang albularyo. Hindi makapaniwala ang mga tao at tinuturing itong himala. Ngunit hindi din maiiwasan na mapagbintangang isang elemento o nilalang ang bata. Ngunit hindi na lamang niya ito pinapansin. Hindi nagtagal, sumama na rin si Tatang Agustin sa panggagamot ng bata. Kaya naman mas napabilis ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga pasyente. Kaya madami silang natulungan. Karamihan pa sa mga dumarayo, galing pa sa mga karatig probinsya. Samantala, hindi naman tumigil sa panggugulo si Nora. Gabi-gabi itong nagpaparamdam sa tahanan ng bata, ngunit hindi na lamang pinansin pa. Kaya sa katagalan, kusa na lamang naglaho ang elemento. Ayon sa kasamang si Tatang Agustin, ginagawa lamang ito ng elemento dahil nais nitong makuha ang kakayanan ni Rico. Naging napakalakas ng dating ng bata sa mga elemento dahil sa kakaibang enerhiyang natural na dumadaloy sa kanyang dugo. Dagdag pa ng matanda, maswerte ang bata na hindi na niya kailangan pang buhayin ang kakayahan dahil kusa naman na itong binigay sa kanya
at kailangan na lamang linangin. Kahit sa iba pang mga kamag-anak ni Tatay Manuel, wala namang ibang may kakayahan sa panggagamot. Kaya nakapagtataka na nagkaroon ng ganitong katangian ng anak. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang taon, naging mas malakas ang kombinasyon ni Rico at Tatang Agustin. Kaya maging ang mga politiko sa lugar, sila na ang dinarayo kesa pumunta pa ng ospital. Hanggang sa mas malaking tao na ang dumarayo para lamang makapagpagamot sa dalawa. Hanggang sa isang umaga, 15 taon na si Rico na mga sandaling ito. May isang grupo na mga dayuhan ang pumunta sa tahanan ng bata. Kagad naman itong pinapasok ni Tatay Manuel. Inantay muna ng mga tao na matapos ang kasalukuyang ginagamot ng dalawa. Matapos yon, may lalaking naupo sa may harapan ni Rico. Matikas ang pangangatawan niya. May mahabang buhok at higit sa lahat, napakalalim ng boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi naman nagdalawang isip si Rico. Kagad itong hinawakan sa kamay at ayon sa bata, maayos naman ang lagay ng lalaki at wala namang kailangang ipagamot. Hanggang sa bigla na lamang itong tumayo at humarap sa mga nakapilang taong nagpapagamot. Nakita niyo na. Walang kakayahang manggamot ang batang ito. Hindi niya nga kayang mahanap ang sakit ko. Peke ang batang ito. Pati na yang matanda na yan. Hindi ko hahayaan na patuloy niyong lukohin ang mga nakatira sa baryong to. Alam ko rin na kayo ang pumatay sa asawa ng kapatid ko. Tara, sumama kayo sa akin. Wika ng malaking lalaki. Dahil sa nadinig, hindi na iwasan ng mga tao na magbulungan. Ngunit nanatiling walang imik si Rico at Tatang Agustin. Hinayaan lamang nila na magsalita ng kung ano-ano ang lalaki. Maya-maya pa, hinugot nito ang baril sa tagiliran. Nagtakbuhan ang mga tao nang makita ang baril na hawak ng lalaki. Nagsisigaw naman si Tatay Manuel. Ngunit sinenyasan ito ni Rico na kumalma. Nagsalita naman ang lalaki na kinakailangang sumama ng 2 manggagamot sa kanya. Pumayag naman ang mga ito. Ibinili ni Rico sa ama na huwag mag-alala dahil hindi naman niya pababayaan ang sarili. Nagawa pang makiusap ni Manuel na huwag nang ituloy ang pagkuha sa dalawa. Ngunit ganoon na lamang ang galit ng lalaki. Wala nang nagawa pa ang ama. Halos lahat ng kapitbahay ay nakikita kung paano basta na lamang dinampot ng lalaki. Kasama ng grupo nito sina Tatang Agustin at Rico. Matapos ang araw na yun, ilang araw ding naging balisa si Tatay Manuel. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asang babalik ang dalawa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, hindi na ito nakatiis pa at nagpasama sa mga ibang kabarangay. Nahanapin na sa lugar sina Rico at Tatang Agustin. Ngunit ni anino ng mga lalaking yun, ni hindi na nakita pa ni Tatay Manuel. Hanggang sa kumalat na ang bali-balita sa lugar na ito ang kabayaran ng dalawa sa pagkakaroon ng kakaibang katangian. Dagdag pa ng ibang taga roon, makapangyarihang tao sa lugar ang pamilyang yun. Kaya kahit anumang gustuhin sa kagalit ay nagagawa nila. Maging ang mga otoridad ay hindi basta nasisita ang pamilya. Paminsan-minsan ay nangingilag pa. Sa lahat ng mga nadinig, tila unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Tatay Manuel na muli niyang makikita at makakasama ang anak.
Hanggang sa lumipas pa ang ilang taon, Tumanda na lamang si Tatay Manuel. Bigla na lamang may lumapit sa kanya na isang bata. niyaya siya nitong sumama sa isang lugar. Hanggang sa napadpad sila sa isang malaking tahanan. Dito niya natagpuan ang binatang si Rico. Na isa pa ring manggagamot. Kaganyang niyakap ang anak. Tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ngunit ayon kay Rico, Hindi naman sila minaltrato ng mga taong yun. bagkus, Binigyan sila ng pagkakataon na patunayan ang sarili. dahil sa pagiging dalubhasa sa larangan, Nagamot nito ang isa sa mga kaanak ng lalaking kumuha sa kanila. Doon din niya napag-alaman na binigyan pala ng pataw na mga engkanto ang pamilya. dahil minsan itong ginambala ang buong tirahan ng mga elemento para lamang gawing modernisado ang lugar. Kaya naman, Sa kasalukuyan, nanatili si Rico sa pinagawang maliit na kubo ng mayamang pamilya na kumupkop sa kanila. Pinili nitong manatili sa lugar para gamutin ang mga taong may sakit, dahil sa pataw na parusa ng mga engkanto o iba pang nilalang. Isa-isa niya itong ginagamot. ayon sa binata. Kahit kailan hindi magagamot ng sayentipiko ang sakit na galing sa parusang pangkalikasan. Samantala nang tanungin naman kung nasa na si Tatang Agustin, Nagbago ang ekspresyon sa mukha ng binata. Malungkot nitong ibinalita na binawian na ito ng buhay dahil sa katandaan. at dahil sa mga nalaman. Napanatag na ang kalooban ni Tatay Manuel. Dali-dali na itong umuwi ng tahanan. Masaya ito na muling makita ang anak. Si Rico na lamang ang dumadalaw sa tahanan ni Tatay Manuel Dahil hindi na kaya pa na matanda ang napakalayong biyahe. magpasa hanggang ngayon. Tuwing may nagtatanong kung nasa na ang anak, Abot ngiti namang ibinabalita ni Tatay Manuel sa kausap na. Ganon talaga ang buhay, ano? Kailangan mong piliin ang iyong responsibilidad. Nananatili pa rin siyang manggagamot sa ibang lugar. Pero masaya ko na naging parte ako ng kanyang paglago bilang tao. Lumaki siya na mabuting tao at hindi tumatalikod sa kanyang tungkulin. wika ni Tatay Manuel. Paminsan-minsan, Nakakalimot na sa ibang bagay ang matanda dahil sa katandaan. Ngunit hindi pa rin niya malilimutan ang anak na si Rico na nakilala sa lugar bilang milagrosong bulag na batang albularyo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Bongbong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Isa ang pamilya ni Bongbong sa mga naninirahan sa isang baryo sa probinsya ng Albay. Salatman sa yaman ang mga tao. Ngunit magaan naman ang pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil halos lahat ay likas na matalungin. Madali lang makahingi sa mga kapitbahay ng kung anong gulay. Kagaya ng langka, dahon ng kamote at iba pa. Kaya kapos man paminsan-minsan ay hindi pa rin nagugutom. Si Bongbong, bilang panganay na anak, patuloy na ginagabayan ang nag-iisa at bunsong kapatid na may problema sa pag-iisip. Babae na 10 taong gulang pa lamang, kaya naman kayang-kaya pang buhatin kapag nagwawala. Habang ang mga magulang naman
Todo kayod para kumita ng pera, para makabili ng masarap na pagkain. Kaya madalas ang magkakapatid lamang ang natitira sa tahanan. Bagamat iba ang pag-iisip ng kapatid, labis itong minamahal ng kuyang si Bongbong. Paminsan-minsan kapag wala nang magawa sa tahanan, nakikitambay ang magkapatid sa kapitbahay na si Tandang Inok. Nawiwili si Bongbong doon dahil napakagaling nito sa paggawa ng mga bayong na siya namang sinisimulang pag-aralan ng binata. Naiisip niya na pwede itong pagkakitaan para na rin makaambag sa mga gastusin sa tahanan, kahit palagi lamang naiiwan para alagaan ang kapatid. Isang araw, 6:00 ng umaga ng oras na yon, nang makarinig si Bongbong ng sigaw mula sa tahanan ni Tandang Inok. Ayon dito, nawawala ang mga paninda niyang bayong dahil natutulog naman ang bunsong kapatid. Kumaripas ng takbo si Bongbong papunta sa kapitbahay at naabutang umiiyak na lamang sa isang tabi. Batid ng binata na may mga kabataang pag-alagala sa gabi, kaya naisip niyang hindi na muli pa itong mahanap dahil maaaring naipagbili na ito sa palengke. Ngunit kahit ganun, nagtangka pa rin siyang hanapin, ngunit kagaya ng inaasahan, hindi na talaga ito natagpuan pa. Halos 1 oras din ang tinagal niya sa tahanan ng matanda. Kaya nang matapos, nagpaalam ng umuwi. Nang akmang papasok na sana ng bakuran, nadinig ng binatang sumisigaw ang kapatid. Kaya naman dali-dali itong pumasok ng tahanan. Hindi siya makagalaw nang makita ang walang buhay na kapatid. Hawak-hawak ang kutsilyo habang nakatusok sa dibdib. Puno ng dugo ang sahig ng mga oras na yun. Sinubukan pa niya itong dalhin sa pinakamalapit na manggagamot sa lugar. Ngunit huli na ang lahat. Idiniretso na ito sa morgue. Pinuntahan ang mga magulang sa pinagtatrabahuhan. Hindi maiwasan ng mga ito na masisi sa nangyari sa kapatid. Lumipas ang 1 linggo. Tuluyan ang nailibing ang kapatid. Ngunit wala pa ring imik ang mga magulang ni Bongbong sa kanya. Dahil sa naging sitwasyon, napagpasyahan itong sa lolo na muna sa kabilang baryo manirahan at tutulong na lamang sa pag-aalaga ng mga manok. Hindi naman siya pinigilan ng mga magulang na mas lalong nakapagparamdam na kasabay ng pagkawala ng kapatid. Nawala na din ang kanyang pagiging anak. Hindi naman naging mahirap ang pagtira doon dahil hindi hinahayaan ni Bongbong na maging pabigat sa lolo. Araw-araw itong nasa bukid para magpakain ng mga alagang manok. Halos na rin ang gumagawa ng mga tungkulin ng lolo. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Kaya madalas siyang binibilhan ito ng kung ano-anong masasarap na pagkain. Lalo na kapag sabay-sabay na nabibili ang mga alagang manok at inilalaan ng matanda sa pagkain ang lahat ng napagbentahan. Labis naman ang pasasalamat ni Bongbong dahil sa nakukuhang atensyon na hindi na muling naranasan pa sa mga magulang. Isang araw, habang nagpapakain ang binata ng mga alaga, may biglang lumapit na matandang lalaki sa kanya. Kumusta ka na, Bongbong? Hindi ka pa din ba umuuwi sa mga magulang mo? Wika na matandang lalaki na siya namang nakapagpalingon sa binata. Dahil sa hindi naman niya kilala ang matanda, napatitig na lang ito at nang akmang magsasalita na sana, nagpatuloy muli sa sinasabi ang matanda. Huwag kang mag-alala. Isa kong antingero at kaya kitang tulungan sa iyong problema. Kung itatanong mo naman kung saan ko nalaman ng mga ito,
Huwag ka nang mag-abala pa dahil malakas ang pakikiramdam ko sa mga nakapaligid sa akin. Taga-kabilang baryo din ako katulad mo. Ngayon ang tanong ko lang sa'yo, papayag ka bang tulungan kita na muling bumalik ang pagmamahal ng mga magulang mo sa'yo? Pagpapatuloy na matanda. Hindi pa man lubos na naiintindihan ang mga sinabi nito. Ngunit kagad nang sumang-ayon si Bongbong dahil ang nadinig na ang kapalit. Pagmamahal ng mga magulang. Nagpaalam namang kagad ang matanda at sinabing babalik siya kinaumagahan. Napukaw ng pag-uusap na yon ang puso ng binata. Nakaramdam ito ng pag-asa na muling makakabalik sa sariling tahanan. Maghapong tumulong sa pag-aalaga ng manok si Bongbong. Kinaumagahan. 5:00 pa lamang, nagpapakain na ng manok ang binata. Nagbabaka sakaling dumating na ang matanda. Hindi naman siya nabigo dahil maya-maya pa dumating na ito. Handa ka na ba, iho? Halika na at pumunta na tayo para maabutan natin ang paglubog ng araw. Medyo malayo kasi yung pupuntahan natin. Wika nito. Dali-dali namang lumapit si Bongbong. Diretsyong naglakad at hindi akalain na mas malayo pa pala sa inaasahan ang lalakarin. Halos 5 oras silang naglakad papunta sa bundok. Pagkarating ay napawi namang kagad ang pagod dahil sa nakitang napakagandang tanawin. Nasa tuktok sila ng isang matarik na bundok. Kitang-kita sa lugar kung sakaling lulubog na ang araw. Napakaberde ng paligid at lahat ng puno ay hitik sa mga bunga. Kaya naman matapos makapagpahinga sa isang lilim ng puno, nanguha si Bongbong ng mga saging at inabutan ang matanda para mapawi ang gutom. Ilang oras pa ang inantay ng dalawa. Habang nag-aantay patuloy sa pagbilin ang matanda sa mga kailangang gawin ng binata. Ayon dito, pagsapit ng 6:00 ng gabi, magsisimula na ito sa ritual at kinakailangang sumunod lamang ni Bongbong sa lahat ng sasabihin nito. Mahigpit namang ipinagbabawal na matanda ang pagbanggit ng kung anumang dasal na alam kahit pa sa isipan lamang. Sumang-ayon naman si Bongbong dahil sa pagkasabik sa magiging resulta. Pagkarating ng eksaktong 6:00 ng gabi, nakaluhod na humarap sa lumulubog na araw ang binata. Habang ang katabi namang matanda, nakatayo sa likod habang may binabanggit na kung anong dasal. Nagtagal ito ng kalahating oras at pagsapit ng 6:30, inutusan siya nitong dumapa sa damuhan. Huwag ididilat kahit anong mangyari ang mga mata. Ginawa naman ito ni Bongbong. Paulit-ulit sa pagbanggit ng mga dasalang matanda hanggang sa naramdaman itong may kung anong tinutusok sa taas na bahagi ng kanang likod. Sobrang sakit nito. Ngunit pinigilan pa rin ng binata ang pagdilat ng mga mata at pagsigaw. Maya-maya pa, may malalim na boses na nagsabing, Maaari ka nang dumilat at harapin mo ko. Wika ng tinig. Dahil sa nadinig, dumilat si Bongbong at bumangon. Pagmulat ng mata sa lalaking kaharap, isa itong lalaki na may napakatikas na pangangatawan. Walang buhok sa ulo, may 2 pangil at higit sa lahat, may nanlilisik na namumulang mga mata. Gawa ng sobrang takot, napatakbo ang binata papalayo. Hindi naman ito pinigilan na ng nilalang. Dumiretso lang hanggang sa makauwi. Dahil sa ilang oras na pagtakbo,
Pagkarating sa tahanan ng lolo, nawalan ito ng malay. Hinila naman ito ng lolo hanggang sa mahiga sa isang mahabang upuan sa loob. Nang mahigit 1 oras na at hindi pa din ito nagigising, tumawag na ang matanda ng albularyo. Mabuti na lamang ay may kaibigan itong manggagamot. Naimbitahan pa kahit malalim na ang gabi. Bago pa man makapasok ng pinto ang manggagamot, paulit-ulit na itong natutumba dahil sa napakalakas na puwersang nanggagaling sa katawan ng binata. Kaya naman habang papasok, nagwiwika ito ng mga dasal at may isinasaboy na kung anong tubig galing sa botelya para labanan ang masamang elemento. Pagkapasok, pinadapa nito si Bongbong. Gamit ang tubig na isinaboy, binuhusan nito ang sugat sa likod na siya namang nakapagpagising sa binata. Ngunit pagkadilat pa lamang, batid ng lolo na iba na ang katauhan ng apo. Dahil hindi na ito nakakakilala at namumula ang mga mata. Nagpatuloy lang sa panggagamot ang albularyo na nagtagal pa ng 2 oras. Kitang-kita na rin sa itsura nito ang labis na pagod. Tumatagaktak ang pawis at paos dahil sa pagdarasal. Maya-maya pa, natapos na rin at sinabitan si Bongbong ng kwintas na krus. Bago pa man makauwi, nagbilin ito sa lolo. Mahirap nang bawiin ang kaluluwa ni Bongbong sa nilalang na gumawa ng marka sa likod niya. Kaya naman hindi ko lubos na nagagamot ang apo mo. Pag nagising siya, maaari maging agresibo. Kagaya kanina. Pero pwede namang hindi. Kinakailangang sabuyan mo siya ng agwa bendita kapag nagtangkang umatake. Huwag kang mag-alala at sa abot ng aking makakaya, susubukan kong mabawi ang iyong apo. Wika ng albularyo. Nagpasalamat naman ang lolo at umuwi na ang manggagamot. Nagising ang binata ng sumunod na araw ng hating gabi. Kagaya ng inaasahan naging agresibo si Bongbong kaya mahirap man sa loob. Sinabuyan ito ng lolo ng agwa bendita na siyang halos makapagpahimatay sa apo. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, naging ganito na ang buhay ng binata. Madalas umaatake at may mga oras ding nagiging normal. Ngunit tinupad naman ng manggagamot ang pangako kaya kahit paunti-unti, bumubuti ang kalagayan ni Bongbong. Nanirahan na din sa tahanan ng lolo ang mga magulang upang alalayan ang anak. Hanggang sa naging normal na lamang sa pamilya ang pag-iiba-iba ng ugali ni Bongbong. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga magulang, habang isinasagawa ang panggagamot sa anak, ay siya ring paunti-unting pagbawi sa kaluluwa ng lolo bilang kabayaran sa kaluluwang pilit na ibinabalik ng albularyo. Dahil sa sitwasyon, nabigla na lamang ang lahat. Nang isang araw, namatay ang matanda at napagaling naman si Bongbong. Ipinagtapat naman ito sa kanila ng albularyo. Ayon dito, sariling kagustuhan niyo ng lolo, kaya hindi na ito napigilan pa. Makabalik lamang sa dati ang apo. Simula ng araw na yon, doble-doble ang naging bigat sa puso ni Bongbong. Samantala, bumalik na rin naman sa dati ang turing ng mga magulang. Bagpas sa hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pag-aalaga ng mga manok si Bongbong. Bilang pagpapatuloy sa naiwang negosyo ng lolo. Sa araw-araw, walang humpay na nagpapasalamat ang binata sa buhay na ibinayad ng lolo. Mapabuti lamang ang kanyang kalagayan. Samantala, nanatiling alaala naman
ang peklat sa likod ng minsan na maging marka sa pagnakaw ng kaluluwa ng engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.